Ilagan, Isabela, taong 2003. Isang tahimik na komunidad sa hilagang bahagi ng lungsod ang biglang nagulat nang madiskubre ang bangkay ng isang 22 anyos na babae sa isang maliit na apartment na inuupahan nito sa Barangay San Vicente. Bandang 9:00 ng umaga, natanggap ng Ilagan Police Station ang tawag mula sa caretaker ng paupahan matapos magtaka kung bakit 2 araw nang nakasusi mula sa loob ang kwarto at may naamoy itong hindi pangkaraniwan. Pagpasok ng mga pulis, tumambad ang malamig na katawan ni Lezel Gonzales, isang kilalang magandang babae na matagal nang nakikitang naglalakad papunta sa bayan upang maghanap ng trabaho. Ayon sa inisyal na report, nakahandusay ang katawan ng biktima sa sahig, suot ang manipis na damit at may mga pasa, sugat at paso ng sigarilyo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad itong itinuring na homicide. Batay sa investigasyon, tinatayang 48 oras ng patay ang babae bago ito nadiskubre. May palatanda ng marahas na pananakit kabilang ang pamamaga ng mukha, punit na labi at malalalim na marka sa pulsuhan, indikasyon na posibleng itinulak, itinali o pinigilan habang lumalaban. Mayroon ding mga paso sa binti at tagiliran na posibleng ginawa habang buhay pa ang biktima. Bagamat walang bakas ng forced entry sa pintuan, may mga nakitang basag na gamit, nakatumbang upuan at bakas ng dugo sa dingding na nagpapakita ng matinding pakikipag-away bago maganap ang krimen. Sa tabi ng bangkay, nakuha ang 2 basyo ng sigarilyo, isang basag na cellphone na low-tech model at isang wallet na walang laman, ngunit hindi nawawala ang ID ng biktima. Ayon sa caretaker, ilang buwan pa lamang umuupa si Lezel sa naturang kwarto. Tahimik daw ito, bihirang umuwi, at walang bisita maliban sa isang lalaking banyaga na 2 beses nitong nakita sa nakaraang araw. Sa kabila nito, tumanggi muna ang mga awtoridad na kumpirmahin ang identidad ng naturang lalaki. Sa ngayon, isang person of interest ang tinututukan ng pulisya, isang negosyanteng madalas makita kasama ng biktima sa bayan bago ito mawala. Hindi pa ito pinapangalanan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tinitingnan ng mga otoridad ang posibleng motibo, kabilang ang personal na alitan, selos o involvement sa ilegal na gawain. Nagpahayag naman ng matinding dalamhati ang pamilya ni Lezel na nagsabing hindi nila matanggap ang sinapit ng dalaga. Ayon sa ina nito, mayroon pa sana itong aasikasuhing papeles para makapagtrabaho sa San Fernando, ngunit nauwi ang lahat sa trahedya. Bago natagpo ang malamig ang bangkay ni Lezel Gonzales sa inuupahang apartment sa Ilagan, siya ay isang pangkaraniwang kabataang babae na may simpleng pangarap, ang makaahon sa hirap kasama ang pamilya. Lumaki si Lezel sa isang maliit na baryo sa Isabela, panganay sa 4 na magkakapatid. Maagang namulat sa responsibilidad, madalas siyang nakaalalay sa ina at sa mga kapatid, habang ang ama naman ay seasonal farmhand sa hasyenda sa kabilang barangay. Honor student si Lezel noong high school, ngunit hindi na niya naipagpatuloy ang kolehiyo. Noong 18 anyos, nabuntis siya at pinili ang pag-ibig kaysa pangarap, kaya pinakasalan ang kanyang kasintahan na si Ben Baluyot, isang tahimik, mabait, ngunit simpleng lalaki na namasukan bilang utusan sa bukid ng kanilang kapitan. Sa simula, puno ng pag-asa ang buhay nila. Nagsisimba tuwing linggo, nakikisalo sa pista, at madalas nakikita sa palengke na magkahawak kamay. Ngunit tulad ng maraming kabataang mag-asawang hindi handa sa bigat ng buhay, mabilis ding naubos ang matatamis na pangarap. Habang lumalaki ang kanilang anak, lumalaki rin ang gastusin. Gatas, bigas, kuryente at utang sa tindahan. Si Ben, kahit nagsisikap, ay hindi umaangat. Araw-araw siyang nakabilad sa init ng araw, nagbubungkal ng lupa, nagbubuhat ng sako, at tumatanggap ng kung anumang ipagawa sa bukid. Pero sa kabila ng pagod, sapat lang ang kinikita para mabuhay, hindi makaahon. Hindi rin siya palabisyo. Wala siyang ibang kasama kada gabi, kundi ang pagod sa katawan at pag-aalalang baka kulangin na naman bukas ang pera. Dito,
Unti-unting nawasak ang tiwala ni Liesel sa hinaharap. Ang minsang masayahing babae ay naging tahimik, balisa, at madaling mapatingin sa malayo, parang naghahanap ng sagot na hindi maibigay ng kanyang asawa. Hindi dahil hindi na niya mahal si Ben. Mahal niya ito. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, lalo niyang nakikita na wala itong direksyon. Mabait si Ben, oo. Pero sa mata ni Liesel, ang bait ay hindi sapat para mabuhay. Upang makatulong, pumasok siya sa pa-extra-extra sa bayan. Paminsang tindera, minsang tagalaba, minsang tagabantay sa pwesto. Sa mga rutang iyon, niya unang napansin ang mga negosyanteng dumadaan, mga babaeng nakaayos, at mga kabataang hindi kinain ng kahirapan. Sa loob-loob niya, bakit sila nakaahon? Ako ba? Wala nang paraan. Hanggang isang araw sa bagsakan ng palay, napansin siya ng isang inchik na negosyante na kilala sa bayan. Hindi pa alam ni Liesel kung sino ito, ngunit iyon ang araw na magbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. Noong unang bahagi ng 2003, dito pumasok si Tonyo Liang, isang Chinese-Filipino businessman na kilala sa Ilagan bilang mamimili ng bigas at may-ari ng club sa poblasyon. Sa simula, magalang at karespe-respeto ang kilos ni Tonyo. Hindi bastos, hindi mapanghamon, at higit sa lahat, marunong magsalita ng may kumpiyansa. Sa ikatlong pagkikita nila sa palengke, doon unang kinausap ni Tonyo si Liesel. Simpleng bati lamang, simpleng tanong kung taga saan siya, at kung naghahanap ba ito ng mas maayos na trabaho. Walang mali siya sa tono. Wala ring pagdududa sa unang tingin. Ilang araw ang lumipas, muling nagkita ang dalawa. Ngunit ngayon, hindi na simpleng tanong ang bungad ng lalaki, kundi oportunidad. Sinabi ni Tonyo na naghahanap siya ng isang babae na pwedeng magtrabaho bilang receptionist sa isa sa kanyang mga negosyo. Maganda ka, marunong kang makipag-usap. Hindi ka para sa palengke lang, ani Tonyo. Sa panahong iyon, sapat na ang ganong salita para mapukaw ang damdamin ng isang babaeng ilang taon nang nakakulong sa hirap. Hindi agad pumayag si Liesel. Pero sa sumunod na linggo, nang muling umuwi si Ben na walang dalang pera at sila'y muling nangutang ng gatas para sa anak, doon nagsimulang mabuo sa isip niya na patulan na ang sinasabi ng banyaga. Sa huling bahagi ng mid-2003, umalis si Liesel sa poder ni Ben. Hindi sila nag-away ng malala. Walang sigawan, walang sampalan. Isang gabi lamang matapos matulog ang bata at ang huling sambit niya, babalik ako kapag may nabago na sa buhay natin. Iyon ang huling magandang gabi sa piling nila. Nang lumipat na nga si Liesel sa bayan at doon siya sinundo ni Tonyo. Sa una, totoo ang trabaho. Tumatanggap siya ng tawag sa telepono. Parang nasa information desk. Nag-aabot ng resibo, nag-aasikaso ng papeles. Sa unang 2 linggo, maayos ang lahat. Pinakain siya, binihisan, at binigyan ng silid. Ngayon lamang niya naranasan ang buhay na hindi nag-aalala kung may ulam ba kinabukasan. Ngunit nang makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang pagbabago. Unti-unting naging madalas ang mga bisita sa opisina ni Tonyo. Mga lalaking may pera, pulis, negosyante at pamilyadong may mga lihim na hilig. Alam nyo na ang ibig kong sabihin, yung aliw na ibinibigay ng babae sa kama. Doon lang naunawaan ni Liesel na ang club na sinasabi ni Tonyo ay hindi ordinaryong business establishment, kundi isang bahay aliwan ng at tampulan ng mga babaeng mababaang lipad. Isang gabi, kinausap siya ni Tonyo ng diretso. Maraming paraan para kumita. Mas mabilis, mas maganda, mas maginhawa. Kung gusto mong umasenso, dapat marunong kang sumabay. Hindi nagtaas ng boses ang lalaki. Pero alam ni Liesel na ang pagtihaya niya ang ibig sabihin ng Chinese. Hindi na siya makaalis. Hindi na siya makauwi. Hawak siya sa leeg. Parang may utang na siya sa incheck. At ang masaklap, ginamit din siya ng incheck bago siya ibinenta sa iba. Sa madaling sabi, isa ng prostitute si Liesel sa mga panahong iyon. Diring-diri na siya sa kanyang sarili. Iniisip niya na wala na siyang dangal para makabalik pa sa kanyang asawa. Pero kalaunan, tuluyan na siyang inilayo at dinala sa isang inuupahang apartment.
May mga taong nakabantay sa kanya, mga tauhan ng Inchik. Kada gabi ay kukunin si Lizelle at ibinibenta sa mga kliyente ng Inchik. Sa madaling sabi, ibinubugaw siya ni Tonyo Liang sa mga customer nito. Wala siyang nagawa dahil kahit anong paraan ng pagtakas ang subukan niya, palagi siyang nahuhuli. At sa tuwing mahuhuli siya, palagi siyang binabantaan ng mga tauhan ng Inchik. Napapatayin siya, pati na rin ang kanyang pamilya kapag hindi siya susunod sa kagustuhan ni Tonyo. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagkawala. Sa mga gabing iyon sa apartment, nagpasya si Lizelle na muling subukang tumakas. Pero tulad ng dati, paglabas pa lang niya ng gate, nahuli na siya ng mga tauhan ng Inchik. At ng gabing iyon, pinahirapan si Lizelle, hindi upang bigyan lamang ng leksyon, kundi upang itanim ang takot sa kanyang pagkatao, na ang sino mang magtatangkang tumakas ay haharap sa mas mabigat na kaparusahan. Sa gabing iyon, nakaranas siya ng matinding pananakit, suntok, sipa, at kung ano-ano pang ginawa sa kanya upang ipaalam na wala siyang laban sa kagustuhan ng Inchik. Ayon pa sa gumawa noon sa kanya, na isa sa mga tauhan ng Inchik na kalaunan ay umamin matapos mahuli, lagpas 1 linggo na ang lumipas mula nang maganap ang pananakit kay Lizelle. Hinahatiran lang siya ng pagkain sa apartment, sa impyernong kinasadlakan niya. Hanggang sa isang araw, binisita siyang muli ni Tonyo Liang, ang boss. Dito ay pinaalalahanan pa siyang magbihis dahil may darating na kliyente. Binigyan siya ng magandang damit, mabilis, at hindi nagtagal si Liang. Umalis din agad doon. At sa paglipas ng mga oras ng araw na iyon, dumating ang kliyente. At ang kliyenteng iyon ni Lizelle ay siya na palang huli. Ayon sa mga tauhan ng Inchik na naghatid sa apartment, isa itong kilalang politiko na galing pa sa ibang lugar. Sa salaysay ng mga tauhan ni Tonyo Liang, wala silang alam sa nangyari sa loob ng apartment ni Lizelle noong gabing iyon, dahil ang tungkulin lamang nila ay magbantay sa labas kasama ang mga bodyguard ng politiko. At nang matapos magparaus ang politiko, inihatid na nila ito pabalik sa mismong bayan hanggang sa ito'y umuwi. Kaya't ilang araw ang lumipas bago natagpuan ng caretaker ang kwarto. Ang pinto ay hindi pinilit pasukin. Ang caretaker na nag-aalaga ng ilang paupahan ay napansin lamang ang kakaibang amoy at ang hindi paglabas ng babae mula sa loob. Si Lizelle Gonzales. Sabi ng caretaker, "Hinablot ko yung kumot. Bakit hindi ka gumigising?" Dagdag pa niya, pag-angat niya ng kumot, nakita niya ang kamay ng babae, nakabuka at nakatihaya. Ayon sa mga naunang saksi sa apartment, namamagana ang mukha ng babae. Nang dumating ang mga pulis, nakita nilang may mga pasa at sugat sa labi at leeg ng biktima. Palatandaan na posibleng nanlaban ito bago tuluyang masawi. Pinaniniwalaan ng mga investigador na siya ay sinuntok at sinakal bago pa man gahasain. Sa pagbalik ng lente ng investigasyon, lumutang ang motibo. Si Lizelle ay nagtangkang tumakas. At dito na lumutang ang pangalang Tonyo Liang. Sa pulisya, ito ay naging pundasyon ng kanilang pag-usisa. Mga tawag, tala ng labi at mga posibleng saksi. Ngunit sa bayan, may takot na nagpatigil sa ilan na magsalita. Ang koneksyon ni Tonyo sa lokal na negosyo at mga pulis ay nagbigay sa kanya ng proteksyon. Ang mga taong malapit sa operasyon ay tahimik na nag-calibrate ng kanilang mga alibay. Nang makuha ng mga pulis ang katawan ni Lizelle Gonzales mula sa inuupahang apartment sa Ilagan, mabilis na kinumpirma ng autopsy ang mga unang hinala. Marahas na pananakit sa loob ng ilang oras, pagkalas ng maliliit na ugat sa leeg na tugma sa pagkakasakal, at mga pasa at paso na nauna pang nangyari bago ang mismong kamatayan. Tantiya ng mediko legal, mahigit 48 oras nang patay si Lizelle nang matagpuan, window of death, late evening to past midnight, 2 gabi bago ito madiskubre ng caretaker. Isang sadista o isang lalaking baliw, may saltik sa ulo, ang gagawa noon sa babae. Sabi ng mga pulis, sa crime scene hindi nagkulang ang bakas, tumbang upuan, bahagyang dugo sa gilid ng mesa, at 2 upos ng sigarilyo na naiwan sa may lababo. May basag na keypad phone na low-tech model
at walang laman na pitaka. Ngunit buo ang ID, isang pahiwatig na hindi pera ang pangunahing layunin. Sa tala ng pulis, wala ring forced entry. Ang pinto ay bukas mula sa loob nang buksan ng caretaker gamit ang ekstrang susi. Isang indikasyon na ang pumasok at lumabas sa huling gabi ay may kontrol sa lugar. Unang 72 oras ng investigasyon, naglibot ang mga pulis sa kalapit na paupahan, mga sari-sari store at terminals. May nakapansin ng puting multicab na pumarada bandang hating gabi. May 2 lalaking bumaba at makalipas ang ilang minuto, may dumating pang 2 sasakyan na mukhang may bigating tao na bumaba mula rito dahil may mga bodyguard ito. Muling sumakay ang mga iyon, makalipas ang 2 o 3 oras. Walang plate number na nakuha. Madilim at sanay sa pag-iwas ang mga taong iyon. Sa kabilang banda, may caretaker na nagbanggit. Ilang araw bago ang insidente, may lalaking banyaga na 2 beses niyang nakita sa pasilyo. Hindi ito nagsasalita, laging nakasombrero. Sa panig naman ng pamilya, si Ben Baluyot ang huling nakaalam. Dinala siya sa presinto upang kilalanin ang bangkay. Walang hagulgol na eksena, malalim na katahimikan lang ang lumamon sa kanya. Sa maikling interview, inamin niyang mabait si Lezel at kung may pagkukulang man siya, iyon ay ang kawalan ng direksyon. Kung mas kinaya ko lang, baka hindi siya umalis, mahinang sabi niya. Wala sa kanya ang galit ng pamilya ni Lezel at sa dulo ng hallway ng presinto ay ang salitang patawad. Iyon ang binitawang salita ni Ben Baluyot. Hindi para sa krimen na hindi niya ginawa, kundi para sa buhay na hindi niya naingatan. Buhay ng kanyang asawa. Ngunit sisihin man ni Ben ang sarili, wala na nga si Lezel. Nang tumama ang ika-4 na linggo, isang impormanting madalas umistambay sa gilid ng club ang lihim na nagbigay ng pangalan. 2 tauhan ang madalas makitang sumasama sa mga babaeng dinadala sa apartment. Isang lalaking tinatawag na Mando at isa pang Joel, hindi tunay na pangalan. Sa follow-up, nakakuha ang pulis ng resibo sa gasolinahan at ticket stub sa isang video rental sa parehong gabing itinakda ng mediko legal. Nagtagpo ang oras. Naaresto si Mando at Joel sa magkahiwalay na barangay. Sa interogasyon, hindi sila agad bumigay. Ngunit nung tumagal umamin sila, hindi bilang mga utak, kundi bilang mga kamay. Ang salaysay, may trabaho raw silang inutos. At yun ay magbantay lamang. Pero nung tinanong sila kung sino ang boss, ay hindi nila masabi ito ng tahasan at ang masaklap dito. Sabi pa nila na wala na ito sa bansa. Ayon sa tala ng Bureau of Immigration, 2 araw bago mapasakamay ng pulis ang impormante, lumipad pa Macau, si Tonyo Liang sa rutang Clark Macau, Hong Kong. Valid ang passport. Wala pang hold departure order. Sa mga ganyang kaso, mabilis ang pag-alis kapag mabagal ang papel. Lumitaw din ang pangalan ng politikong binantayan ng 2 nung gabing iyon. Pero sa parting yon ng investigasyon ay nawalan ng pangil ang batas ng Pinas. Bagkus ang nangyari, inihain ang kaso laban kina Mando at Joel, murder na may qualifying circumstances. May pliya na tinangka ang abogado nila, kalakip ang pangakong proteksyon kung mananahimik tungkol sa boss, sa tulong ng impormante at ng circumstantial trail, mga resibo, oras, testimonya, at mga pisikal na sugat na tugma sa mga salaysay. Natuloy ang pagsasampa ng kaso. Ngunit wala sa case file ang pangalan ni Tonyo bilang akusado, pati na rin ang politiko. Dahil, sabi nila, sa mga ganitong kaso, hindi laging sapat ang mga salita para maging ebidensya. Isa pa, narinig na rin natin ang kalagayan sa buhay ni Lezel at ng kanyang pamilya. Dukha lang naman sila. At iyon ang masaklap na katotohanan. Mahirap lumaban kung wala ang pangunahing sandata sa batas, pera. Gayunpaman, nagkaroon ng maikling ginhawa ang pamilya ni Lezel. May naaresto, may nakasuhan, at may pag-asang magkaroon ng hatol. Ngunit ang ginhawang iyon ay tila bintanang makipot sapagkat ang taong nagpasya na patahimikin ang babae, siyang tunay na may kasalanan ng lahat, ay wala na sa loob ng bansa. Sa lugar, naging leksyon ito.
sa batas na ginawa ng tao. Ganito talaga. Hanggat mahina ka, iwas ka sa malalaking pangalan. Sa huling pagharap sa burol, tahimik ang mga kapitbahay. Wala nang nagtanong tungkol sa apartment, sa club, sa multicab, o sa taong VIP na dumating. Pinili ng karamihan ang kaligtasan kaysa katotohanan. Si Ben ay umuwi na may hawak na maliit na bag ng mga gamit ni Lesel. Isang punit na panyo, sirang suklay at larawan ng anak. Walang luha sa kanyang mga mata. Nakatingin lamang siya sa puntod habang humahapon ang araw at sa bibig niya halos pabulong ang isang salitang paulit-ulit, patawad. Sa rekord ng mga pulis, partial justice ang nakasulat. May 2 pangalan na nasaliksik at nakulong. Ang pangunahing utak ay nakaalis bago pa mabaon sa papel ang kanyang apelyido. Sa mga dokumentong iyon, makikita ang mga petsa, oras at pirma. Ngunit ang buong kwento kung bakit namatay si Lesel ay natakpan na. Sa bansang kayang itago ang katotohanan kapalit ng koneksyon, ang hustisya ay hindi bulag. Minsan, pinipikit lamang nila ang kanilang mga mata. Kaya ang solusyon na alam ng marami ay umunlad sa buhay. Para kung may lalaban kang kahalintulad nito, may panangga ka na pera. Ngunit kahit ang pag-angat sa Pilipinas ay pahirapan pa rin. Kaya saan nga ba tayo lulugar?